Isang platito ng spaghetti ang dumaan sa tapat ng kanyang mukha, kasunod ng isang maliit na tinidor na tumama sa pader sa likuran niya. Hindi man lang napakurap si Perla. Sa gitna ng sigawan, tawanan, at tunog ng mga kubyertos na nagkakaumpugan, nanatili siyang kalmado sa kanyang wheelchair. Pinagmasdan niya ang eksena sa harap niya. Isang malawak na lamesa na puno ng mamahaling pagkain at 5 batang parang mga ipo-ipo na sumisira sa lahat ng bagay. Hindi ito galit, bulong niya sa sarili. Ito ay isang sigaw, isang napakalakas na sigaw na walang boses. At siya si Perla de la Cruz, ang 18 taong sinubukang pakinggan ito. Kanina lang, pagdating niya sa mansyon ng mga Reyes, naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang mga kamay habang mahigpit niyang hinawakan ang controller ng kanyang wheelchair. Ang dambuhalang itim na gate ay bumukas na parang bibig ng isang halimaw. Handa siyang lunukin ng buo. Ang bumungad sa kanya ay isang hardin na napakaganda, pero walang buhay. Masyadong perpekto ang pagkakatabas ng mga halaman. Masyadong malinis ang daan. Parang isang larawan na walang kaluluwa. Dinala siya ng isang katulong sa opisina ni Mr. Ricardo Reyes. Madilim ang silid, amoy luma at mamahaling libro. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na lamp sa ibabaw ng napakalaking mesa. At doon, nakaupo ang lalaking nag-aalok sa kanya ng trabahong tinanggihan na ng 17 tao. Miss De La Cruz, sabi ni Ricardo Reyes, ang kanyang boses ay kasing lamig ng hangin mula sa aircon. Hindi siya tinitingnan nito sa mata. Ang mga mata nito ay nasa mga gulong ng kanyang upuan. Alam mo na siguro ang sitwasyon. I failed 17 times. What makes you think you'll be different? Hindi nasaktan si Perla. Sanay na siya sa mga tinging ganoon. Dahil hindi po ako narito para maging successful, sir. Narito po ako para makinig. Sa unang pagkakataon, iniangat ni Ricardo ang kanyang tingin. Nakita ni Perla ang pagod sa mga mata nito, ang mga guhit sa kanyang noo na mas malalim pa kaysa sa inaasahan para sa isang taong nasa 40 pa lang. Ngunit sa isang iglap, nawala rin ito at bumalik ang blangkong ekspresyon. I don't pay you to listen. I pay you for results, mariin niyang sabi. Bago pa man makasagot si Perla, isang matamis na boses ang pumuno sa silid. Ricky, hayaan mo na. Huwag mo namang takutin ang bago nating kasama. Isang babae ang pumasok, nakangiti. Maputi, maganda, at amoy bulaklak. Siya si Elena, ang kapatid ng yumaong asawa ni Ricardo, ang tita ng mga bata. Welcome sa aming munting tahanan, Perla, sabi ni Elena. Ang ngiti nito ay abot hanggang tenga, pero hindi umaabot sa kanyang mga mata. Masyadong perpekto, masyadong pinraktis. Halika, ipakikilala kita sa mga alaga mo. At iyon na ang simula ng kaguluhan. Si Marco, ang panganay, 16 na taong gulang. Tiningnan lang siya nito mula ulo hanggang paa, umismid, at nag-walk out. Si Paulo, 14, binato siya ng unan. Ang kambal na sina Bea at Chris, 10 taong gulang, ay nagtago sa likod ng sofa at nagbubulungan habang nakaturo sa kanya. At si Angel, ang bunso, 6 na taong gulang. Wala siya roon. Lagi lang nagkukulong sa kwarto si Angel, sabi ni Elena na may malungkot na ngiti. Simula noong, alam mo na, ngayon, sa hapagkainan, habang nagliliparan ang pagkain at patuloy ang sigawan, hinanap ng mga mata ni Perla ang bawat bata. Nandoon si Paulo na galit sa mundo, ang kambal na naghahanap ng atensyon. Wala pa rin si Marco. At si Ricardo, nasa kabilang dulo ng mesa, parang isang estatwa, nakatingin sa kawalan, hindi sinusubukang awatin ng mga anak. Parang isang pamilyang sabay-sabay na nalulunod, at bawat isa ay nasa magkakaibang parte ng karagatan. Nang matapos ang hapunan, isa-isang nagsialisan ang mga bata. Iiwan ang gulo para sa mga katulong. Si Ricardo ay tumayo na rin.
Good luck, Miss Dela Cruz. Sabi lang nito bago umalis, parang sinasabing, bahala ka na sa buhay mo. Naiwan si Perla sa gitna ng katahimikan at kalat. Ito na siguro ang dahilan kung bakit sumuko ang 17. Pero hindi siya sila. Dahan-dahan niyang pinagalaw ang kanyang wheelchair, nilibot ang unang palapag ng malaking bahay. Bawat sulok ay may larawan ng isang magandang babae na may masayang ngiti. Si Isabela. Ang puso na nawala sa tahanang ito. Huminto si Perla sa tapat ng isang pinto. Ang kwarto ni Angel. Kumatok siya. Walang sumagot. Kumatok siya ulit. Wala pa rin. Hinawakan niya ang seradura. Hindi nakalock. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Madilim sa loob. Maliban sa liwanag mula sa hallway. Walang Angel sa kama. Walang Angel sa sahig. Isang maliit na tunog ang narinig niya mula sa loob ng walk-in closet. Pinuntahan niya ito. Bukas ng bahagya ang pinto. Sumilip siya sa loob. At doon, sa gitna ng mga damit at sapatos, nakaupo sa sahig ang isang maliit na anghel. Yakap-yakap ni Angel ang isang piraso ng tela. Isang bahagi ng isang lumang damit na amoy luma na. Nakasubsob ang mukha niya rito at nanginginig ang maliliit niyang balikat. Hindi pumasok si Perla. Nanatili lang siya sa may pintuan. Ang kalahati ng katawan niya ay nasa loob. Ang kalahati ay nasa labas. Hindi siya nagsalita. Huminga lang siya. Ilang minuto silang ganoon. Ang tanging maririnig ay ang tahimik na paghikbi ng bata at ang mahinang ugong ng motor ng kanyang wheelchair. Alam mo ba, panimula ni Perla, ang boses niya ay mahina at malumanay. Itong upuan ko, may pangalan siya. Hindi gumalaw si Angel. Ang pangalan niya ay Pag-asa. Patuloy ni Perla. Kasi kahit saan ako magpunta, dala-dala ko siya. Dala-dala ko ang pag-asa. Itinaas ni Angel ang kanyang ulo. Sa dilim, nakita ni Perla ang pamumugto ng kanyang mga mata. Puno ng lungkot. Puno ng takot. Ngumiti si Perla, isang matamis at totoong nangiti. Gusto mo siyang hawakan? Dahan-dahan, gumapang si Angel palapit. Inabot nito ang kanyang kamay at hinawakan ang braso ng wheelchair. Malamig. Matigas. Umupo si Perla sa sahig. Iniwan ang kanyang upuan para maging kapantay ng bata. Tiningnan niya ito sa mata. Ako si Perla, sabi niya. Tinitigan siya ni Angel. Ang mga mata nito ay parang malalim na balon. At mula sa balong yon, may lumabas na isang salita. Isang napakahinang bulong na halos hangin lang. Sakit! Mula sa 4 na magkakaibang anggulo, pinanood ni Ricardo Reyes kung paano napatahimik ng isang estranghero ang kanyang bunsong anak sa loob lamang ng ilang minuto. Sa high-definition na screen sa kanyang opisina, nakita niya ang lahat. Ang pag-upo ni Perla sa sahig para maging kapantay ni Angel. Ang banayad ng ngiti nito. Ang dahan-dahang paglapit ng kanyang anak. Hindi niya narinig ang ibinulong ni Angel, pero nakita niya ang epekto nito kay Perla. Isang panandaliang pagtigil na para bang narinig nito ang isang bagay na matagal nang nawawala. Pinatay niya ang monitor. Isinandal niya ang kanyang ulo sa mamahaling leather na upuan at ipinikit ang kanyang mga mata. 17. 17 ang sumubok at nabigo. Ang iba ay tumagal ng 1 linggo. Ang pinakamatagal ay 1 buwan. Lahat sila ay may magagandang resume at mga magarbong teorya. Pero lahat sila ay tumakbo palabas ng gate ng mansyon na ito, dala ang kabiguan. At ngayon, itong babaeng ito, isang babae, na tila mas marupok pa kaysa sa mga nauna. Paano niya aasahang aayusin nito ang kanyang pamilya kung sa unang tingin pa lang halatang siya mismo ay may sariling pinagdadaanan? Results. Bulong niya sa sarili. Iyon ang kailangan niya. Resulta, kaayusan. 1 taong kayang kontrolin ang gulo para makapag-focus siya
sa mas mahahalagang bagay. Ang kumpanya, ang mga kontrata, ang pagpapanatili ng lahat ng bagay na iniwan ni Isabela. Tumunog ang kanyang telepono. Isang international call. Isinantabi niya ang iniisip at sinagot ito. Ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging CEO. Matigas, desidido, walang emosyon. Yes, the deadline is non-negotiable. Make it happen. Pagkatapos ng tawag, katahimikan na naman. Ngunit ang katahimikan sa opisina niya ay mas maingay pa kaysa sa sigawan ng kanyang mga anak. Sa bawat sulok ay may anino ni Isabela. Ang paborito nitong libro sa estante. Ang isang maliit na painting na ginawa nito sa pader. Napatingin siya ulit sa monitor. Live feed na ngayon. Nakita niya si Perla na matiyagang nakaupo sa labas ng kwarto ni Marco. Hindi ito kumakatok. Hindi ito nagsasalita. Nakaupo lang ito doon. Naghihintay. Anong klaseng paraan iyon? Sayang sa oras. Isang mahinang katok sa pinto ng kanyang opisina ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Ricky? Si Elena. Pumasok ito na may dalang isang tasa ng kape, ang paborito niya. Inilapag nito iyon sa kanyang mesa na may kasamang isang matamis na ngiti. Si Elena ang naging sandalan niya simula nang mawala si Isabela. Siya ang nag-aayos ng bahay, siya ang nag-aasikaso sa mga bata kapag wala siya. Isang perpektong tita. Kumusta ang unang araw niya? Tanong ni Elena. Ang boses nito ay puno ng pag-aalala. Nagkibit-balikat si Ricardo. She's quiet. Nakita ko nga, sabi ni Elena. Sumilip sa security monitor. Masyado yatang malambot para sa mga bata. Ang kailangan nila ay disiplina, Ricky. Hindi habag o awa, lalo na si Marco. Tumango si Ricardo. Tama si Elena. Disiplina ang nagpapatakbo ng mundo. Disiplina ang nagpapalago ng kumpanya. Iyon din siguro ang kailangan ng pamilya niya. She seems to think listening is the solution, sabi ni Ricardo. May bahid ng pangungutya sa kanyang boses. Hinawakan ni Elena ang kanyang balikat. Isang magaang, nakikiramay na haplos. Bigyan natin siya ng 1 linggo. Kung walang pagbabago, humanap na tayo ng iba. Ang isang taong mas matatag. Ang salitang matatag ay tumatak sa isip ni Ricardo. Iyon siya. Kailangan niyang maging matatag para sa lahat. Ang pagpapakita ng kalungkutan ay kahinaan. Ang pag-iyak ay para sa mga talunan. Matapos umalis ni Elena, tumayo si Ricardo at lumapit sa bintana. Mula roon, tanaw niya ang isang bahagi ng hardin kung saan madalas umupo si Isabela. Naalala niya ang tawa nito, ang paraan ng paghawi nito sa kanyang buhok kapag humahangin. Isang masakit na kirot ang gumuhit sa kanyang dibdib. Isinara niya ang kurtina. Kailangan na itong matapos. Lumabas siya ng opisina at nakita niya si Perla na papunta sa kusina. Hinarang niya ito. Miss De La Cruz. Simula niya. Ang kanyang boses ay muling naging malamig at formal. Let's be clear. I want tangible results within a week. Gusto kong makitang sumusunod ang mga anak ko. Kung hindi mo kayang gawin iyon, alam mo na kung nasaan ang pinto. Hindi nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Perla. Tumingin lang ito sa kanya. Ang mga mata nito ay kalmado, parang isang malalim at tahimik na dagat. Naiintindihan ko po, sir, sabi lang nito. Naiinis si Ricardo sa kalmadong iyon. Gusto niya itong sigawan, yugyugin, at tanungin kung hindi ba nito nakikita na nasisira na ang lahat. Ngunit bago pa man siya makapagsalita muli, isang malakas na tunog ng nababasag na bagay ang umalingaw-ngaw mula sa sala. Crash! Sabay silang napalingon. Mabilis na tinungo ni Ricardo ang pinanggalingan ng tunog. Ang bumungad sa kanya ay ang nagkalat na piraso ng isang mamahaling florera na minana pa niya sa kanyang lola. Nakatayo sa tabi nito si Paulo, ang kanyang pangalawang anak. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit at pagsuway.
At sa tapat ni Paulo ay si Perla. Nakatayo lang ito roon, tahimik. Anong nangyari dito? Sigaw ni Ricardo. Ang galit ay biglang sumiklab sa loob niya. Tumingin si Paulo kay Perla, isang mapanghamong tingin. Naghihintay. Hinihintay nitong magsumbong si Perla, pero nanatiling tahimik si Perla. Dahan-dahan itong tumingin kay Ricardo at sa harap ng nag-aapoy na galit ni Paulo at naghihintay na puot ni Ricardo, sinabi nito ang mga salitang hindi niya inaasahan. Pasensya na po, sir. Ako po ang may kasalanan. Naramdaman ni Perla ang bigat ng tingin ni Ricardo Reyes. Isang tingin na puno ng galit at pagtataka. Sa tabi niya, narinig niya ang pigil na paghinga ni Paulo na halatang nagulat din sa sinabi niya. Ano ang sinabi mo? Tanong ni Ricardo. Ang boses ay mababa at mapanganib. Tumingin si Perla nang diretso sa mga mata ng amo. Ako po ang may kasalanan, sir. Hindi ko po sinasadya. Ibawas niyo na lang po sa sahod ko ang halaga ng plorera. Nakita ni Perla ang pag-igting ng panga ni Ricardo. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay tila lumitaw. Para siyang isang bulkan na sasabog anumang oras. Pero sa halip na sumigaw, isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Tumingin si Ricardo mula kay Perla patungo sa kanyang anak na si Paulo na ngayon ay hindi nagalit ang itsura, kundi pagkalito. Linisin niyo yan. Utos ni Ricardo sa isang katulong na nakatayo sa malayo. Bago siya tumalikod at muling pumasok sa kanyang opisina, padabog niyang isinara ang pinto. Naiwan silang tatlo sa sala, si Perla, si Paulo, at ang mga basag na piraso ng nakaraan sa sahig. Bakit mo ginawa yon? Basag ni Paulo sa katahimikan. Ang boses niya ay mahina na ngayon. Hindi ikaw ang nakabasag. Ngumiti si Perla. Alam ko. Bakit mo sinabing ikaw? Dahil ang tanong ay hindi kung sino ang nakabasag, Paulo. Sagot ni Perla, dahan-dahang iginalaw ang kanyang wheelchair palapit sa bata. Ang tanong ay, bakit nabasag? Hindi nakasagot si Paulo. Yumuko lang ito at pinaglaruan ang dulo ng kanyang damit. Kinabukasan, hindi pinansin ni Perla ang utos ni Ricardo na magpakita ng resulta. Sa halip, pagkatapos ng almusal, tinipon niya ang mga bata sa sala. Dumating si Paulo at sa pagkakataong ito ay hindi na ito galit. Sumunod din ang kambal na sina Bea at Chris na laging magkadikit. Kahit si Angel ay lumabas ng kwarto at naupo sa isang sulok, yakap ang kanyang piraso ng tela. Si Marco lang ang wala, nananatili sa kanyang kaharian sa itaas. Maglalaro tayo, anunsyo ni Perla. Ayoko ng laro, sabi agad ni Paulo. Hindi ito ordinaryong laro, sabi ni Perla. Ang tawag dito ay ang korte ng pamilya Reyes. Kumuha siya ng isang ballpen mula sa kanyang bulsa at itinaas ito. Ito ang talking pen. Kung sino ang may hawak nito, siya lang ang pwedeng magsalita. Ang lahat ay makikinig, walang sigawan, walang sisihan, at ang pinakaimportanteng batas, walang sagot na mali. Nagkatinginan ang mga bata. Ang kaso natin ngayon, patuloy ni Perla, ay ang misteryo ng basag na plorera. Ibinigay niya ang ballpen kay Paulo. Ikaw ang unang magsasalita. Tinitigan ni Paulo ang ballpen na para bang ito ay isang ahas. Ilang sandali siyang hindi nagsalita. Okay lang magalit, Paulo, sabi ni Perla sa malumanay na boses. Pero sabihin mo sa amin, ano ba talaga ang ikinagagalit mo? Huminga ng malalim si Paulo. Galit ako. Galit ako kasi naririnig ko si Tita Elena na sinabing papalitan ka na rin naman daw, tulad ng iba, na wala ring mangyayari. At bakit ka nagalit doon? Tanong ni Perla. Kasi... Nagsimulang mamasa ang mga mata ni Paulo. Kasi yung plorerang yon yung regalo namin kay Mama nung birthday niya. Kami ni Kuya Marco ang pumili nun. Sabi niya, yun daw ang pinakamagandang plorera sa buong mundo. At doon, bumigay ang pader na itinayo ni Paulo. Ang kanyang mga balikat
ay nagsimulang manginig. Ang mga kamao niya ay kumuyom at bumukas, at ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay sunod-sunod na pumatak. "Namimiss ko na si Mama," sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Hindi nagsalita si Perla. Hinayaan lang niya itong umiyak. Lumapit ang kambal kay Paulo at niyakap ito. Maging si Angel ay tumayo at dahan-dahang lumapit. Nang kumalma na si Paulo, ipinasa niya ang ballpen kay Bea. "Natatakot ako," sabi ni Bea. "Natatakot ako na makalimutan na namin si Mama." "Ako rin," sabi naman ni Chris. Wala nang nagbabasa sa amin ng kwento bago matulog. Ang mga simpleng salitang yon ay naglalaman ng lahat ng sakit at pangungulila na kinimkim ng mga bata. Sa unang pagkakataon, hindi sila nag-aaway o nagsisigawan. Sila ay isang pamilya na magkakasamang nalulungkot. Hindi na malaya ni Perla kung gaano sila katagal na nakaupo roon. Ang alam lang niya, nang matapos ang kanilang korte, may nagbago. May isang maliit na sinag ng araw na tumagos sa madilim na ulap na bumabalot sa bahay. Nakatayo ang mga bata, mas magaan ang pakiramdam nang bumukas ang pinto. Pumasok si Elena, dala ang kanyang perpektong ngiti. "Oh, anong meron dito? Mukhang nagkakasayahan kayo ah." Masayang bati niya. Ngunit habang tinitingnan niya ang eksena, ang mga bata na nakatayo malapit kay Perla, hindi nag-aaway, hindi sumisigaw, ang mga mata ay may bakas ng luha, pero meron ding kapayapaan. Ang ngiti ni Elena ay sandaling nawala. Isang iglap lang yon, isang mabilis na pagbabago sa kanyang mga mata, isang bahagyang pag-igting ng kanyang panga. At sa isang saglit, bago bumalik ang perpektong ngiti, nakita ni Perla ang totoong nasa likod nito. Isang malamig na anino. Hindi sinabi ni Ricardo kahit kanino na narinig niya ang lahat. Nakatayo siya sa labas ng bahagyang bukas na pinto ng kanyang opisina. Sapat lang para marinig ang bawat salitang binitiwan sa korte ng pamilya Reyes. Narinig niya ang hinanakit ni Paulo, ang takot ng kambal, ang dahilan sa likod ng basag na florera. At sa unang pagkakataon, sa loob ng 2 taon, naramdaman niyang hindi lang siya isang CEO na umuwi sa isang bahay. Siya ay isang ama na nakikinig sa mga anak niya. At ang babaeng nasa wheelchair ang gumawa niyon. Dahil dito, nagsimulang gumuho ang isang maliit na piraso ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Kinagabihan, hindi siya makatulog. Pumasok siya sa kanyang private library para magbasa. Ngunit ang mga salita sa libro ay lumulutang lang sa harap niya. Maya-maya, narinig niya ang mahinang ugong ng isang wheelchair. Pumasok si Perla sa silid. Hindi siya napansin nito agad. Tumingala ito sa isang mataas na estante. Tila may hinahanap. Sinubukan nitong abutin ang isang makapal na libro sa pinakamataas na baitang. Ngunit kahit anong pilit nito, hindi niya maabot. Tumayo si Ricardo mula sa kanyang upuan sa dilim. "Ako na," sabi niya. Bahagyang nagulat si Perla. "Sir, akala ko po tulog na kayo." Hindi siya sumagot. Lumapit siya sa estante at kinuha ang libro. Isang lumang koleksyon ng mga kwentong pambata. Nang iabot niya ito kay Perla, aksidenteng nagsalubong ang kanilang mga kamay. Isang mainit na kuryente ang tila dumaloy mula sa dulo ng kanyang mga daliri, pataas sa kanyang braso. Napatingin siya sa kamay nito na nakapatong sa kanya. Maliit at maputla, pero mayroong kakaibang lakas. Nang mag-angat siya ng tingin, ang mga mata nila ang nagtagpo. Sa liwanag ng munting ilaw sa silid, nakita niya ang isang bagay sa mga mata nito na hindi niya napansin dati. Hindi awa, hindi determinasyon, kundi isang malalim na pag-unawa. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay na parabang napaso. "Salamat po," mahinang sabi ni Perla. Yakap ang libro. Tumangulang si Ricardo at bumalik sa kanyang upuan, nagkunwaring nagbabasa. Pero ang pakiramdam ng balat nito sa balat niya ay nanatili. Makalipas ang 1 oras, bumaba siya para kumuha ng tubig.
Naabutan niya si Perla sa kusina, nakaupo sa harap ng bintana, nakatingin sa madilim na hardin. "Hindi ka rin makatulog?" tanong niya. Lumingon ito at ngumiti ng bahagya. "Minsan po, mas maingay ang gabi kaysa sa umaga." Tumayo siya sa tabi nito, nakatingin din sa labas. "Magaling ang ginawa mo kanina. Sa mga bata." Isang pambihirang papuri mula sa kanya. "Nakinig lang po ako, sir. Hindi ko na alam kung paano sila kausapin." Pag-amin ni Ricardo, ang mga salita ay tila kusa na lang lumabas sa kanyang bibig. "Parang sa bawat araw, mas lalo silang lumalayo sa akin. Dahil po siguro hindi salita ang kailangan nilang marinig mula sa inyo," sagot ni Perla. Napakunot ang noo ni Ricardo. "Anong ibig mong sabihin?" "Kailangan po nilang maramdaman na nandyan kayo, na nakikita niyo sila. Hindi lang bilang mga problema na kailangang ayusin, kundi bilang mga batang nasasaktan." Katahimikan. Sa pagkakataong ito, hindi ito ang nakakabiinging katahimikan ng kalungkutan, kundi isang katahimikan na may pag-iisip. Ang gabing iyon ang nagbago sa lahat. Kinabukasan sinubukan ni Ricardo na umuwi ng mas maaga, ngunit ang eksenang bumungad sa kanya ay muling nagpabalik sa lahat ng kanyang pagdududa. Nakita niya ang kambal na sina Bea at Chris na umiiyak sa sala. Sa sahig, nagkalat ang mga piraso ng isang drawing na punit-punit, isang larawan ng pamilya, kasama ang isang naka-stick figure na babae sa wheelchair. "Anong nangyari?" tanong niya. "Si Kuya Marco po," hikbi ni Bea. "Sinira niya. Regalo namin yan para kay Miss Perla." Bago pa man siya makaakyat para kausapin si Marco, nakita niya si Elena na pababa ng hagdan, galing sa direksyon ng kwarto ng panganay niyang anak. May dala itong tray na walang laman. "I tried talking to him, Ricky," sabi ni Elena. Ang muka ay puno ng pag-aalala. "Pero ayaw niyang makinig. Sinisigaw niya na may bago na raw siyang ina, na pinalitan na raw si Isabela. Para siyang sinampal." Ang mga salitang iyon, hinanap niya si Perla. Nakita niya ito sa hardin, inaayos ang mga punit na piraso ng papel. Sinusubukang buuin muli ang drawing ng mga bata. Ang itsura sa mukha nito ay hindi galit, kundi lungkot. Isang malalim na lungkot. At doon, bumalik ang takot ni Ricardo. Ang takot na baka tama si Elena. Baka ang pagiging malapit ni Perla ay nagdudulot ng mas malaking gulo. Baka ang emosyon ay lason sa bahay na ito. Nilapitan niya ito. Nang makita siya nito, isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Ngunit agad ding nawala nang makita ang kanyang seryosong mukha. "Miss Dela Cruz," sabi niya, ang boses ay muling naging malamig, mas malamig pa kaysa dati. "Gusto kong linawin ang isang bagay. Naghihintay lang ito. Profesional ang relasyon natin. Narito ka para gawin ang isang trabaho. Hindi ka parte ng pamilya." Huminga siya ng malalim. Pinipilit ang sarili na sabihin ang mga susunod na salita. Ang anumang emosyonal na pagkakalapit ay hindi kasama sa kontrata. Ang bawat salita ni Ricardo ay parang mga piraso ng yelo na tumusok sa puso ni Perla. Hindi ka parte ng pamilya, hindi kasama sa kontrata, ang emosyonal na pagkakalapit. Tumangulang siya noon. Pinilit na panatilihing blanko ang kanyang mukha habang pinipigilan ang pag-init ng kanyang mga mata. Ngunit pagtalikod ni Ricardo, naramdaman niya ang unti-unting pagbigat ng kanyang dibdib. Hindi dahil sa nasaktan ng kanyang ego, kundi dahil sa lungkot para sa lalaking iyon. Isang lalaking takot na takot sa emosyon na handa siyang isara ang lahat ng pinto, kahit pa ito na ang daan patungo sa kanyang mga anak. Imbes na magmukmok, ginamit ni Perla ang sakit para pagtibayin ang kanyang determinasyon. Kung hindi niya kayang abutin ng ama, susubukan niyang abutin ng anak na pinakamalayo. Si Marco. Dala ang mga punit-punit na piraso ng drawing. Pinuntahan ni Perla ang kwarto nito. Hindi siya kumatok. Naupo lang siya sa sahig sa labas ng pintuan. Isinandal ang likod sa malamig na pader. Dahan-dahan niyang pinagdikit-dikit ang mga piraso gamit ang isang maliit na tape
na kinuha niya sa study room. Nung una akong natutong gumamit ng wheelchair, panimula niya. Ang boses ay sapat lang para marinig sa kabilang panig ng pinto. Galit na galit ako. Katahimikan. Galit ako sa driver ng truck na bumangga sa amin. Galit ako sa doktor na nagsabing hindi na ako makakalakad. Galit ako sa mga kaibigan ko na hindi na ako dinadalaw kasi hindi na ako makasabay sa kanila. Galit ako sa hagdan, sa mga matataas na lugar, sa ulan. Huminga siya ng malalim. Pero pinakagalit ako sa sarili ko kasi hinayaan kong mangyari yon. Naging laso ng galit ko, Marco. Patuloy niya. Hindi nito sinaktan ng driver o ang doktor o ang mga kaibigan ko. Ako lang ang sinaktan nito. Ako lang ang nilunod nito araw-araw. Narinig niya ang isang mahinang kaluskos sa loob. Hindi masamang magalit. Ang galit ay isang emosyon na nagsasabing may mali. Pero hindi ka pwedeng tumira sa loob ng galit magpakailanman. Dahil darating ang araw, makakalimutan mo na kung paano humanap ng daan palabas. Idinikit niya ang huling piraso ng tape sa papel. Nabuo muli ang larawan, bagamat bakas na ang mga lamat. Inilagay niya ito sa sahig, sa tapat ng siwang sa ilalim ng pinto. Gabi na. Matulog ka na. Sabi niya bago paandarin ang kanyang wheelchair palayo. Habang papunta siya sa kusina, para uminom ng tubig, dumaan siya sa may sala, kung saan nakabukas ng bahagya ang pinto patungo sa hardin. Narinig niya ang boses ni Elena, tila may kausap sa telepono. Oo, nakuha ko na ang report, mahinang sabi ni Elena. Mahirap siyang basahin. Mas matalino siya kaysa sa mga nauna. Kailangan ko ng mas maraming impormasyon. Hanapin mo lahat, kahit ano. Kahit ang pinakamaliit na detalye tungkol sa aksidente niya. May magagamit tayo dyan, sigurado ako. Napahinto si Perla sa likod ng isang malaking haligi. Ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila lumamig. Sino ang kausap ni Elena? At bakit nito pinaiimbestigahan ang kanyang nakaraan? Dahan-dahan siyang umatras, maingat na hindi makalikha ng anumang ingay. Kinabukasan, isang maliit na himala ang nangyari. Bumukas ang pinto ng kwarto ni Marco. Lumabas ito. Ang mga mata ay medyo namamaga, pero ang mukha ay hindi na kasing tigas ng dati. Walang salitang lumapit ito kay Perla. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang sirang laruang kotse. Isa sa mga paborito niya noong bata pa siya, na sinira niya sa isang pagsabog ng galit ilang buwan na ang nakalipas. Alam mo ba kung paano to ayusin? Tanong niya. Hindi makatingin ng diretso. Isang nangiti ang sumilay sa labi ni Perla. Hindi. Pero pwede nating subukang alamin ng sabay. Nasa gitna sila ng pag-aayos sa sahig ng sala, napapaligiran ng maliliit na tornilyo at piraso ng plastik. Nang bumaba si Ricardo, bihis na para sa trabaho. Huminto ito nang makita ang eksena. Si Marco, ang anak niyang mailap, ay nakaupo sa sahig kasama si Perla, kapwa-abala sa pag-aayos ng isang bagay na sira. Isang kakaibang emosyon ang dumaan sa mukha ni Ricardo. Pagtataka, marahil ay kaunting pagsisisi. Lumapit ito. Kailangan mo ng mas maliit na screwdriver para dyan, sabi niya kay Marco. Nag-angat ng tingin si Marco. Nagulat. Mayroon ako sa opisina ko. Halika, kunin natin. Alok ni Ricardo. Tumayo si Marco at, sa unang pagkakataon, sa napakatagal na panahon, sumunod ito sa kanyang ama. Naiwan si Perla sa sahig, nakatingin sa mag-ama na naglalakad palayo. Isang maliit na tagumpay, isang sinag ng pag-asa. Ngunit ang pag-asang iyon ay agad na palitan ng kaba nang may tumawag sa gate. Isang matandang babae ang nagpakilala bilang si Manang Fe, ang dating kasambahay ng mga Reyes na nagretiro pagkatapos pumanaw ni Isabela. Hinanap niya si Perla. Nakita kita sa simbahan noong isang araw, sabi ng matanda. Ang mga mata ay puno ng isang bagay na hindi mabasa ni Perla. Ikaw ang bago dito, hindi ba?
Opo, magalang na sagot ni Perla. Sumeryoso ang mukha ni Manang Fe. Lumapit ito at bumulong. Ang boses ay nanginginig. Hija, mag-iingat ka kay Ma'am Elena. Nagulat si Perla. Bakit po? Umiling ang matanda. Tila natatakot. Basta mag-ingat ka. Ang bahay na ito, may mga sikreto ito na ayaw niyang malaman ng kahit sino. Ang babala ni Manang Fe ay umalingaw-ngaw sa isip ni Perla buong araw, ngunit mas pinili niyang ipagpatuloy ang kanyang trabaho. Ang tunay na laban ay hindi kay Elena, kundi para sa mga bata. Ngunit sa hapunan, isang maliit na detalye ang nagpatibay sa kanyang hinala at nagtulak sa kanya na kumilos. Nakita niya ang suklay sa buhok ni Angel. Isang maliit na suklay na may disenyong paru-paro. Ito ang paboritong suklay ng bata na sinabi ni Elena na nawala noong nakaraang linggo pa, na naging dahilan ng 3 araw na pag-iyak ni Angel. At kaninang umaga lang, nakita ni Perla ang kaparehong suklay sa loob ng handbag ni Elena nang aksidente itong bumukas. Pagkatapos ng hapunan, nang paakyat na ang lahat sa kani-kanilang kwarto, pinuntahan ni Perla si Ricardo sa opisina nito. Nag-aalangan man, alam niyang kailangan itong malaman ng ama ng mga bata. Kumatok siya at pumasok. Nakaupo si Ricardo sa kanyang mesa pero hindi ito nagtatrabaho. Nakatingin lang ito sa isang lumang litrato sa kanyang lamesa. Isang litrato nila ni Isabela. Masaya at nakangiti. Sir, panimula ni Perla. Iniangat ni Ricardo ang kanyang tingin. Wala na ang dating lamig sa mga mata nito. Napalitan ito ng pagod at kalituhan. May kailangan ka? Tanong niya. May gusto lang po sana akong sabihin, sabi ni Perla. Pinili ng mabuti ang kanyang mga salita. Nagkausap po kami kanina ni Manang Fe, ang dati niyo pong kasambahay. Napakunot ang noo ni Ricardo. Si Fe, anong sabi niya? Nagbigay po siya ng babala tungkol kay Ma'am Elena. Agad na bumalik ang pader sa pagitan nila. Sumeryoso ang mukha ni Ricardo at ang lamig ay bumalik sa kanyang mga mata. Si Manang Fe ay matagal nang wala rito. Marahil ay meron lang siyang sama ng loob. Pero sir, tapos na tayo, Miss Dela Cruz. Putol ni Ricardo. Wala akong panahon para sa mga chismis ng mga dating katulong. Ang tiwala ko kay Elena ay buo. Alam ni Perla na wala nang silbi ang argumento. Ngunit bago siya tumalikod, sinabi niya ang kanyang huling baraha. Ang suklay po ni Angel na may paru-paro. Mahinang sabi ni Perla. Yung sinabi ni Ma'am Elena na nawala. Nakita ko po sa bag niya kaninang umaga. At ngayon, suot-suot na po ulit ni Angel. Hindi kumibo si Ricardo. Bakit po niya sasabihing nawala ang isang bagay na nasa kanya lang pala? Tanong ni Perla bago tuluyang umalis. Naiwan si Ricardo sa katahimikan ng kanyang opisina. Chismis, yun lang iyon. Ngunit ang tanong ni Perla ay parang isang matulis na tinik na bumaon sa kanyang isipan. Bakit? Bakit niya gagawin iyon? Isang maliit na bagay, isang walang kwentang suklay. Pero bakit siya magsisinungaling tungkol dito? Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga kamay na nakakuyom sa ibabaw ng mesa. Hindi niya gustuhin man. Isang binhi ng pagdududa ang itinanim sa kanyang isipan. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Sa kanyang mga lumang files, hinanap niya ang contact number ng ahensyang nagpadala sa kanila ng mga dating yaya. Humingi siya ng impormasyon, particular, ang numero ng yaya na nagtagal bago si Perla, ang 17. Nanginginig ng bahagya ang kanyang mga daliri nang i-dial niya ang numero. Hello? Sagot ng isang babae sa kabilang linya. Hello? Is this Miss Sandoval? Tanong ni Ricardo. Sino to? Ricardo Reyes. Natahimik ang kabilang linya. Sir? Bakit po kayo napatawag? May gusto lang akong itanong tungkol sa panahon mo rito sa bahay. Bakit ka umalis? Sir, pasensya na po pero ayoko na pong pag-usapan yan. Masalimuot po kasi, sabi ng babae, halatang kinakabahan. Please, pakiusap ni Ricardo. Ang boses niya ay nagbaba.
Kailangan kong malaman ang totoo. Huminga ng malalim si Miss Sandoval at pagkatapos ay nagsimula siyang magkwento. Isang kwento ng maliliit na sabotahe, mga nawawalang gamit, mga maling impormasyon na sinasabi sa mga bata, mga sitwasyon na pinalalabas na siya ang may kasalanan. Lahat ay ginawa sa paraang tila siya ay pabaya at walang kakayahan. Ang nagtulak sa akin na umalis, sabi ni Miss Sandoval. Ang boses ay nanginginig na ngayon sa alaala. Ay nang akusahan niya akong sinisiraan ko raw ang alaala ni Ma'am Isabella. Sinabi niya sa mga bata na gusto kong palitan ang kanilang ina. Ginawa niya akong kontrabida sa sarili kong kwento para akong nababaliw. Bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Ricardo. Ito ang eksaktong nangyayari kay Perla. Ang eksaktong sinabi ni Elena tungkol kay Marco. Isang padron, isang kalkuladong plano na patingin si Ricardo sa security monitor. Nakita niya si Elena sa sala, masayang nakikipaglaro sa kambal. Ang perpektong tita, ang mapagmahal na kapatid. At sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng matinding panlalamig. At ang pinakamasakit sa lahat, dagdag ni Miss Sandoval, ang boses niya ay halos pabulong na. Ay ginamit niya ang sakit ni Ma'am Isabella laban sa akin. Natigilan si Ricardo. Ang paghinga niya ay tila huminto. Sakit? Tanong niya. Ang kanyang sariling boses ay parang hindi kanya. Anong sakit? Ang tanong na anong sakit ay paulit-ulit na umikot sa isip ni Ricardo buong gabi. Walang sakit si Isabella. Malakas siya. Masayahin. Namatay siya sa isang biglaang atake sa puso habang natutulog. Iyon ang sinabi ng mga doktor. Iyon ang sinabi ni Elena. Iyon ang alam ng lahat. Kinabukasan si Ricardo ay parang isang multo sa sarili niyang bahay. Pinagmamasdan niya si Elena, bawat galaw, bawat ngiti. At sa ilalim ng perpektong imahe nito, nagsisimula na siyang makakita ng maliliit na lamat. Samantala, naramdaman ni Perla ang pagbabago. Naramdaman niya ang bigat sa mga balikat ni Ricardo, ang pag-aalinlangan sa mga mata nito. At naramdaman niyang ito na ang tamang panahon. Sa hapunan, habang ang lahat ay tahimik na kumakain, isang malaking pagbabago mula sa gulo noong unang gabi. Huminahon si Perla. Mayroon po sana akong mungkahi, sabi niya. Napatingin ang lahat sa kanya. Sa tingin ko po, handa na tayong lahat na buksan ang sewing room ni Ma'am Isabella. Ang mga salita ay tila isang bato na ibinagsak sa isang tahimik na lawa. Natigilan ang mga bata. Napatigil sa pagsubo si Ricardo. Ang sewing room, ang nag-iisang kwarto sa bahay na nanatiling nakasara simula nang pumanaw si Isabella. Ang kanyang santuwaryo, ang lugar kung saan niya ginagawa ang mga damit, mga laruan, at mga pangarap. Hindi! Ang boses ni Elena ay matalas at biglaan, pumuputol sa katahimikan. Lahat ay napatingin sa kanya. Ang kanyang perpektong ngiti ay nawala, napalitan ng isang ekspresyon ng pagkabigla at takot. Masyado pang maaga, sabi ni Elena, sinusubukang bawiin ang kanyang pagkakalma. Masyadong masakit para sa mga bata. Hindi pa sila handa. Sa tingin ko po, Tita Elena, sila ang mas nakakaalam kung handa na sila o hindi. Mahinahong sagot ni Perla. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mga bata. Nakita niya ang iba't ibang reaksyon. Ang takot sa mga mata ni Angel, ang pag-aalinlangan kina Bea at Chris, ang pagiging seryoso sa mukha ni Paulo. Ngunit si Marco, na ngayon ay laging sumasali na sa hapunan, ang bumasag sa katahimikan. Bakit hindi? Tanong ni Marco, nakatingin kay Elena. Ano ang masama kung bubuksan natin? Kwarto yon ni Mama. Marco anak, sabi ni Elena. Ang boses ay nanlalambing na ulit. Ayoko lang kayong masaktan. Ang mga alaala. Baka po ang pag-iwas sa mga alaala ang mas nakakasakit. Sabat ni Perla.
Tumingin siya kay Ricardo. Sir, ang kwartong yun ay hindi lang isang lugar na puno ng gamit. Isa yung lugar na puno ng pagmamahal. Baka naroon ang mga sagot na hinahanap ng mga bata. Baka naroon ang paraan para muli nilang maramdaman ang kanilang ina. Ang sala ay naging isang korte. Sa isang panig ay si Elena na kumakatawan sa takot at pag-iwas. Sa kabilang panig ay si Perla na kumakatawan sa pag-asa at pagharap sa katotohanan, at si Ricardo ang hukom. Nakatitig siya sa kawalan. Ang kanyang isip ay naglalakbay. Ang sinabi ni Perla, baka naroon ang mga sagot. Ang tanong ni Miss Sandoval, anong sakit? May koneksyon ba? Tumingin siya sa bawat isa sa kanyang mga anak. Nakita niya ang kislap ng kuryosidad sa likod ng kanilang kalungkutan. Isang maliit na pagnanais na muling makilala ang ina na nawala sa kanila. Huminga siya ng malalim. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Bukas, sabi niya, ang kanyang boses ay matatag at pinaw. Pagkatapos ng almusal, bubuksan natin ang kwarto. Ang mukha ni Elena ay namutla. Ang kanyang mga kamay na nakapatong sa mesa ay bahagyang nanginig. Tumingin siya kay Ricardo na may pagmamakaawa. Ngunit si Ricardo ay hindi na nakatingin sa kanya. Ang mga mata nito ay nasa kay Perla. Isang tingin ng pasasalamat at, sa unang pagkakataon, tiwala. Nang matapos ang hapunan at nag-aalisan na ang lahat, hinintay ni Elena si Perla sa may hallway. Madilim ang lugar at ang tanging ilaw ay nagmumula sa sala. Hindi mo alam ang ginagawa mo, bulong ni Elena. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng pagbabanta. Wala na ang matamis na tita. Ang kaharap ni Perla ngayon ay isang babaeng galit. Sa tingin ko po alam ko, sagot ni Perla, hindi nagpatinag. Lumapit si Elena. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo mula kay Perla. May mga bagay na dapat manatiling nakabaon para sa kapakanan ng lahat. Ang katotohanan po ba ay isa sa mga bagay na yon? Isang matalim na tingin ang ipinukol ni Elena kay Perla. Isang tingin na nangangako ng ganti. Pagsisisihan mo ito, sabi niya bago mabilis na tumalikod at umakyat sa hagdan. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at puno ng galit. Hindi pa sumisikat ang araw. Nararamdaman na ni Perla ang bigat ng tensyon sa buong kabahayan. Parang isang bagyo na paparating, tahimik ngunit mapanganib. Ngunit bago pa man maganap, ang pinakahihintay na pagbubukas ng kwarto, inilunsad na ni Elena ang kanyang huling pinakamalakas na atake. Habang naghahanda ng almusal ang mga katulong, pumasok si Elena sa opisina ni Ricardo. Ang mukha niya ay puno ng pag-aalala at pag-aatubili. Sa kanyang kamay, may hawak siyang isang brown envelope. Ricky, sabi niya, ang boses ay halos pabulong. Ayoko sanang gawin to, pero bilang tita ng mga bata, bilang kapatid ni Isabela, obligasyon kong protektahan ang pamilyang to. Inilapag niya ang envelope sa mesa. Pinaimbestigahan ko si Perla. Napakunot ang noo ni Ricardo. Elena, anong... Buksan mo, sabi ni Elena. Nanginginig ang mga kamay ni Ricardo nang buksan niya ang envelope. Sa loob, mga dokumento. Isang police report tungkol sa isang vehicular accident, isang medical record, at ang pinakahuli, isang legal na dokumento na nagpapakita ng isang kasong isinampa ni Perla de la Cruz. Isang kaso laban sa isang malaking trucking company. Isang trucking company na pag-aari ng isa sa mga pinakamalaking business partner ng Reyes Corporation. Hindi lang yan, sabi ni Elena. Ang boses ay puno ng awa na tila ba ayaw niyang sabihin ang mga susunod na salita. Ang kumpanyang yan, tayo ang tumalo sa kanila sa bidding para sa isang malaking government project. 2 taon na ang nakalipas. Halos malugi sila dahil sa atin. Pagkatapos noon, nangyari ang aksidente niya. Itinaas ni Ricardo ang kanyang tingin
Mula sa mga papel, ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagkalito at dahan-dahang namumuong galit. Anong gusto mong sabihin? Ricky, hindi ba't nagtataka ka? Sa dinami-dami ng pamilyang pwede niyang pasukan, bakit dito pa sa atin? Isang babaeng may malalim na galit sa isang kumpanyang konektado sa atin. Hindi kaya. Hindi kaya paghihiganti ang pakay niya. Gagamitin niya ang mga bata para sirain ka, para sirain ang pamilya natin. Ang mga salita ni Elena ay parang lason na dahan-dahang kumalat sa isipan ni Ricardo. Ang pagdududa, ang takot, ang dating kawalan ng tiwala. Lahat ay bumalik, mas malakas pa kaysa dati. Hindi ka parte ng pamilya. Ang sarili niyang mga salita ang sumampal sa kanya. Hindi, bulong ni Ricardo. Hindi niya magagawa yon. Sana nga, Ricky. Sana nga. Malungkot na sabi ni Elena. Bigla, isang malakas na sigaw ang narinig nila mula sa itaas. Si Angel! Sabay silang napatakbo palabas ng opisina at paakyat ng hagdan. Sa tuktok ng hagdanan, nakita nila si Angel na umiiyak, nakaupo sa sahig. Sa tabi niya, si Perla na tila natataranta. Anong nangyari? Sigaw ni Ricardo. Ang puso niya ay kumakabog sa takot. Sir, hindi ko po sinasadya, sabi ni Perla. Ang mukha ay namumutla. Naglalaro lang po kami ng habulan gamit ang wheelchair. Tapos bigla siyang natumba. Habulan? Sa hagdanan? Sigaw ni Elena. Agad na niyakap si Angel. Nakita mo ba, Ricky? Ito ba ang klase ng pag-aalaga na gusto mo para sa mga anak mo? Isang kapabayaan. Tiningnan ni Ricardo si Perla. Sa sahig, sa tabi ng paa ni Angel, ay ang laruang ibinigay ni Perla sa bata kanina lang. Ang parehong laruan na naging dahilan ng pagkahulog nito. Ang lahat ng ebidensya ay naroon. Ang motibo ng paghihiganti, ang kapabayaan, ang testimonya ni Elena, ang tiwalang unti-unti niyang binuo para kay Perla ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin na hinampas ng malakas na alon. Ang nakikita niya na lang ngayon ay isang estranghero, isang sinungaling, isang banta. Nilapitan niya si Perla. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at pagkabigo. Pinaliwanag ko na sa'yo, sabi niya. Ang bawat salita ay mabigat at puno ng puot. Sinabi ko na sa'yo ang mga patakaran. Sir, pakinggan niyo po muna ako. Hindi, putol niya. Tapos na akong makinig. Tumingin siya sa paligid, sa kanyang mga anak na ngayon ay nakatingin sa kanila. Takot at nalilito. Tumingin siya kay Elena, na yakap-yakap si Angel. At tumingin siyang muli kay Perla, na ngayon ay may mga luha na. Sa kanyang mga mata, umalis ka sa bahay ko, sabi ni Ricardo. Ang boses ay malamig na parang yelo. Ngayon din, walang sinabi si Perla, walang pagtatanggol, walang pagmamakaawa. Tumingin lang siya sa kanya at sa mga mata nito, nakita ni Ricardo ang isang bagay na mas masakit pa sa galit. Nakita niya ang kanyang nasirang puso. Dahan-dahan itong tumalikod, pinagalaw ang kanyang wheelchair palayo sa kanila. Palayo sa pamilyang sinubukan niyang buuin, palayo sa lahat. Habang pinagmamasdan niya itong papalayo, isang bahagi niya ang sumisigaw na mali ang lahat ng ito. Ngunit ang lason ni Elena ay masyado nang kumalat. Ang takot niya ay masyado nang malaki. Mula sa bintana, pinanood niya ang paglabas ni Perla sa malaking gate ng mansyon, kasabay ng pagbuhos ng malakas na ulan na para bang ang langit mismo ay nakikidalamhati. Natalo siya. Lahat ay nawala. Ang pag-alis ni Perla ay nag-iwan ng isang malalim at nakakabinging katahimikan sa mansyon. Mas malala pa ito kaysa sa sigawan at gulo noon. Ito ay katahimikan ng kawalan ng isang bagay na mahalaga na biglang nawala. Si Ricardo ay nagkulong sa kanyang opisina, sinusubukang kumbinsihin ang sarili na ginawa niya ang tama. Ngunit ang imahe ng mga mata ni Perla
na puno ng luha ay hindi maalis sa kanyang isipan. Sa itaas, si Marco ay nakaupo sa sahig ng kanyang kwarto. Hindi siya naniniwala. Hindi siya naniniwalang si Perla ang may kasalanan. Tinuruan siya ni Perla na harapin ang galit, na maghanap ng katotohanan, at iyon ang gagawin niya. Ang katotohanan po ba ay isa sa mga bagay na dapat manatiling nakabaon? Naalala niya ang tanong ni Perla kay Tita Elena. At ang sagot ni Perla, baka nasa sewing room ang mga sagot. Isang plano ang nabuo sa isip ng binatilyo. Samantala, si Perla ay nasa loob ng kanyang maliit at inuupahang apartment. Ang 4 na sulok ng silid ay tila lumiliit. Dinadaganan siya ng bigat ng kanyang kabiguan. Tumingin siya sa bintana, pinapanood ang pagpatak ng ulan. Ito na ba ang katapusan? Ang lahat ba ng pinaghirapan niya ay nawalan ng saysay? Ngunit sa gitna ng kanyang kalungkutan, naalala niya ang mga bata. Ang pag-iyak ni Paulo, ang takot ng kambal, ang unang salita ni Angel, at ang pagbabago kay Marco. Hindi ito pwedeng matapos ng ganito. Gabi. Tahimik na ang mansyon. Dahan-dahang lumabas si Marco sa kanyang kwarto, may dalang isang maliit na paperclip. Ito ang itinuro sa kanya ng kanyang kaklase. Isang simpleng paraan para buksan ang mga lumang lock. Pumunta siya sa tapat ng sewing room. Ang pinto ay gawa sa matigas na kahoy at nababalot na ng alikabok. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang ipinapasok niya ang paperclip sa keyhole. Ilang subok, isang kaluskos, at pagkatapos, click. Bumukas ang pinto. Ang amoy ng lumang tela at lavender ang sumalubong sa kanya. Binuksan niya ang ilaw. Ang kwarto ay parang isang time capsule. May mga rolyo ng tela sa isang sulok, isang manikin na may hindi pa tapos na bestida, mga patterns sa lamesa, at sa isang pader, isang malaking corkboard na puno ng mga sketch ng damit, mga sample ng tela, at mga litrato ng pamilya, mga masasayang sandali. Habang tinitingnan ni Marco ang mga larawan, isang anino ang gumalaw sa may pintuan. Napatalon siya sa gulat. Dad? Nakatayo roon si Ricardo. Ang muka ay hindi mabasa. Hindi rin siya makatulog. Ang kanyang mga paa na tila may sariling isip ang nagdala sa kanya roon. Hindi siya nagalit. Pumasok siya sa loob at tumabi sa kanyang anak. Sabay nilang pinagmasdan ng mundo na iniwan ni Isabela. Ang ganda dito, bulong ni Marco. Oo, sagot ni Ricardo. Ang boses ay paos. Ito ang paborito niyang lugar sa buong bahay. Lumapit si Ricardo sa lamesa. May isang maliit na kahon doon na gawa sa kahoy. Binuksan niya ito. Sa loob, mga sinulid, karayom, at sa ilalim ng lahat, isang maliit na notebook na balot sa leather. Kinuha niya ito. Hindi ito isang ordinaryong notebook. Ito ay isang tala-arawan. Ang sulat kamay ni Isabela ang nasa unang pahina. Nagkatinginan sila ni Marco. Isang tahimik na kasunduan. Umupo si Ricardo sa isang lumang upuan at si Marco ay sasahig sa tabi niya. Binuksan ni Ricardo ang tala-arawan. Nagsimula siyang magbasa. Sa una, mga masasayang alaala, ang kanilang kasal, ang kapanganakan ni Marco. Ngunit habang lumilipat ang mga pahina, nag-iiba ang tono. October 12, umuwi na naman si Ricky ng hating gabi. Sinabi niyang marami siyang trabaho. Naiintindihan ko naman. Pero minsan, pakiramdam ko, kasama ako sa mga trabahong kailangan niyang tapusin. November 5, minsan gusto kong sumigaw. Pero walang boses na lumalabas. Ngumingiti na lang ako. Sabi ni Elena, mas maganda raw akong tingnan kapag nakangiti. Nagpatuloy sa pagbabasa si Ricardo. Ang kanyang mga kamay ay nagsisimulang manginig. Bawat salita ay isang hiwa sa kanyang puso. January 20, sinabi ko kay Elena ang nararamdaman ko. Ang lungkot na hindi ko maintindihan. Sabi niya,
Normal lang daw yon. Isang phase. Huwag ko na raw sabihin kay Ricky. Baka mag-alala lang siya. Baka isipin niyang hindi ako masaya sa buhay na ibinigay niya sa akin. At doon, nabasa niya ang mga salitang nagpabagsak sa kanyang mundo. February 16, the doctor called it depression. Isang sakit. Hindi ko maintindihan. Sabi ni Elena, itago na lang namin ang gamot. Isang sikreto para protektahan ang pamilya, para protektahan ang pangalan ni Ricky. Sabi niya, siya na ang bahala sa lahat. Aalagaan niya ako. Pero bakit ang pag-aalaga niya ay parang isang hawla? Nabitawan ni Ricardo ang talaarawan. Nahulog ito sa sahig, bukas sa huling pahinang may sulat. Tumingala siya. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo dahil sa mga luhang ngayon pa lang niya pinakawalan sa loob ng 2 taon. Tumingin siya sa kanyang anak na nakatingin din sa kanya. Ang muka ay puno ng sakit at pagkaunawa. Ang sakit. Ito pala ang sakit. Isang sakit na itinago. Isang sakit na ikinulong. At si Elena, hindi niya ito pinoprotektahan. Ikinukulong niya ito. Kinabukasan, ang almusal ay inihanda tulad ng niyang dati. Ngunit ang hangin ay mas mabigat, mas siksik sa mga hindi sinasabing salita. Naupo si Elena sa kanyang karaniwang pwesto. Ang kanyang ngiti ay kasing perpekto ng dati, na para bang ang trahedya ng kahapon ay isa lamang masamang panaginip. Ang mga bata ay tahimik, ang kanilang mga mata ay palipat-lipat mula sa kanilang tita patungo sa bakanteng upuan ni Perla. Maya-maya, bumaba si Ricardo. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay may daladalang bigat ng isang bagyo. Sa kanyang kamay, hawak niya ang talaarawan ni Isabela. Hindi siya naupo. Tumayo siya sa ulunan ng mesa. Kasunod niya si Marco na tumayo sa kanyang likuran, isang tahimik na sundalo na nagbibigay suporta sa kanyang hari. Magandang umaga, sabi ni Ricardo. Ang kanyang boses ay walang emosyon, ngunit sapat na para mapatigil ang lahat. Ngumiti si Elena. Ricky, mabuti naman at bumaba ka na. Nag-alala ako sa iyo kagabi. Hindi pinansin ni Ricardo ang sinabi niya. Itinaas niya ang talaarawan. May gusto akong basahin sa inyo. Nawala ang nangiti sa mukha ni Elena. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang pamilyar na leather-bound na notebook. At nagsimulang magbasa si Ricardo. Binasa niya ang tungkol sa kalungkutan ni Isabela. Binasa niya ang tungkol sa kanyang mga pag-iyak sa gabi. Binasa niya ang tungkol sa kanyang mga pakiusap na hindi pinakinggan. Bawat salita ay isang dagok, hindi lang kay Elena, kundi pati na rin sa sarili ni Ricardo, isang paalala ng kanyang sariling pagkukulang. Binigyan ako ng doktor ng gamot. Basa ni Ricardo, ang kanyang boses ay nagsisimulang mabasag. Pero sabi ni Elena, mas makakabuti raw kung hindi ko iinumin. Baka raw maging dependent ako. Ang kailangan ko lang daw ay maging mas matatag. Ricky, itigil mo na yan. Pakiusap ni Elena. Ang kanyang boses ay nanginginig. Sinaktan mo lang ang mga bata. Pinoprotektahan ko sila. Sigaw ni Ricardo. Ang kalmadong maskara ay tuluyan ng nabasag. Ang galit at sakit na kinimkim niya ay sumabog. Isang bagay na hindi mo kailanman ginawa. Ginawa mong hawla ang pag-aalaga mo. Ikinulong mo siya sa sarili niyang kalungkutan. Hindi mo naiintindihan. Depensa ni Elena. Tumatayo na rin. Mahal na mahal ko ang ate ko. Mahal na mahal kita. Ginawa ko lang ang lahat para mapanatiling buo ang pamilyang ito. Pagmamahal? Sigaw ni Marco. Sa wakas ay nagsalita. Tinuruan mo kaming matakot sa alaala ni Mama. Sinabi mo sa akin na papalitan siya ni Miss Perla. Pero ang totoo, ikaw ang gustong pumalit sa kanya. Ang akusasyon ay bumaon na parang isang punyal. Natigilan si Elena. Ang kanyang muka ay nabalot ng pagkagulat at, sa wakas, pagkatalo. Tumingin siya sa mga bata, kay Paulo, sa kambal, kay Angel,
na lahat ay nakatingin sa kanya, hindi na may takot, kundi may awa. Pinalayas mo ang 17 yaya, mahinang sabi ni Ricardo, na para bang inilalatag ang mga huling piraso ng puzzle. Sinabotahe mo sila at sinubukan mong gawin din iyon kay Perla dahil natakot ka. Natakot ka na may isang taong makakakita sa mga bitak na tinatago mo. May isang taong makakatulong sa amin na maghilom. Ginawa ko yon para sa inyo. Umiiyak na, sabi ni Elena. Hindi. Matatag na sabi ni Ricardo. Ginawa mo yon para sa sarili mo. May isang mahabang katahimikan ang bumalot sa silid. Ang tanging maririnig ay ang paghikbi ni Elena. Ang katotohanan, sa lahat ng sakit at pait nito, ay nasa labas na. Lumapit si Ricardo sa kanya. Hindi na siya galit. Ang nakikita niya na lang ay isang babaeng nalunod sa sarili niyang pag-ibig at kalungkutan. Elena, sabi niya, ang kanyang boses ay malumanay na ngayon. Umalis ka na. Hindi ito isang utos na puno ng galit, kundi isang pakiusap, isang pagpapalaya. Walang sinabi si Elena. Tumango lang siya. Pinunasan ang kanyang mga luha. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya ang pamilyang sinubukan niyang angkinin. Pagkatapos, tumalikod siya at naglakad palabas ng pinto at palabas sa kanilang buhay magpakailanman. Nang mawala na siya, ang mansyon ay napuno ng isang bagong uri ng katahimikan. Hindi na ito ang katahimikan ng kawalan, kundi ang katahimikan bago ang isang bagong simula. Lumapit si Angel kay Ricardo at niyakap ang kanyang bini. Tumingala ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng isang tanong na alam na ni Ricardo ang sagot. Daddy, bulong ng bata. Namimiss ko na po si Miss Perla. Ang lumang kotse ni Ricardo, hindi ang kanyang magarang CEO car, ang huminto sa tapat ng isang maliit at simpleng apartment complex. Bumaba siya. Kasunod ang kanyang 5 anak. Bawat isa sa kanila ay may dalang isang bagay, isang bulaklak mula sa hardin, isang kahon ng paboritong biskwit, isang maliit na laruan. Sila ay isang pamilyang wasak na ngayon ay dahan-dahang binubuo muli ang kanilang mga sarili, piraso bawat piraso. At ang huling piraso na kailangan nila para maging buo ay nasa likod ng isa sa mga pintong ito. Kumatok si Ricardo sa pinto bilang 2B. Nang bumukas ito, ang bumungad sa kanila ay si Perla. Ang gulat sa kanyang muka ay agad na napalitan ng pag-aalala nang makita niya ang buong pamilya Reyes na nakatayo sa labas ng kanyang pintuan. Walang nagsalita sa simula. Si Angel ang unang kumilos. Tumakbo ito palapit kay Perla at niyakap ng mahigpit ang kanyang mga binti. Sorry po, Miss Perla. Sumunod ang kambal. Sorry po. Sumunod si Paulo. Patawad po. At si Marco. Hindi ka namin dapat hinayaang umalis. Pagkatapos, si Ricardo na lang ang natira. Lumapit siya, ang puso niya ay kumakabog. Tumingin siya sa mga mata ng babaeng hinusgahan niya, sinaktan at pinalayas. Perla, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi na hindi kayang itago ng anumang salita. Walang sapat na sorry para sa ginawa ko. Nabulag ako ng takot. Nabulag ako ng sarili kong sakit. Patawarin mo sana ako. Hindi sumagot si Perla. Sa halip, mga butil ng luha ang nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Hindi luha ng lungkot, kundi luha ng ginhawa. Pinapasok niya sila sa kanyang maliit na apartment. Sa loob ng ilang oras, ang maliit na espasyo ay napuno ng mga kwento, tawanan, at mga luhang nagpapagaling. Ikinuwento ni Ricardo ang lahat, ang talaarawan, ang katotohanan tungkol kay Elena. At nakinig lang si Perla, hindi bilang isang empleyado, kundi bilang isang kaibigan, bilang isang parte ng pamilya. Sa mga sumunod na linggo, isang bagong routine ang nabuo. Ang mansyon ng mga Reyes, na dati malamig at malungkot, ay nagsimulang mapuno ng buhay.
Magkakasama nilang nilinis ang sewing room. Ginawa nila itong isang creative space. Ang mga lumang tela ni Isabela ay ginawang mga unan at kumot. Ang kanyang mga sketch ay naka-frame na ngayon sa pader. Ang kwarto ay hindi na isang simbolo ng kalungkutan, kundi isang pagdiriwang ng buhay ng isang taong minahal nila. Isang hapon, habang nagtutulungan sila sa hardin, lumapit si Ricardo kay Perla. "Nakatanggap ako ng email," sabi ni Perla. Isang matamis na ngiti ang nasa kanyang labi. "Tungkol saan?" "Tinatanggap na nila ang proposal ko. Isang pambansang programa para sa mga special needs children na nakabase sa mga pamamaraan na ginamit ko rito. Ito ang pangarap niya. Ang rason kung bakit siya nagsikap, ang kanyang misyon." Naramdaman ni Ricardo ang isang kirot ng lungkot, ngunit agad niya itong iwinaksi. Ang pagmamahal ay hindi pagiging makasarili. "Napakagaling niyan, Perla," sabi niya, at sinsero siya. "I'm so proud of you." "Aalis ako sa susunod na buwan. Kailangan kong pumunta sa Maynila para simulan ang lahat." Tumango si Ricardo. Ito na. Sa araw ng kanyang pag-alis, ang buong pamilya Reyes ang naghatid sa kanya sa airport. Walang iyakan. Puro ngiti lang at mga pangako ng pagtawag, nang sila na lang dalawa ang natira habang naghihintay para sa kanyang flight. Hinawakan ni Ricardo ang kanyang mga kamay. "Hindi kita pipigilan, Perla," sabi niya. "Lumipad ka. Abutin mo ang mga pangarap mo. Dahil karapat dapat ka roon." Ngumiti si Perla. "Salamat, Ricardo. Pero mangako ka sa akin," dagdag ni Ricardo. Ang kanyang mga mata ay seryoso at puno ng pangako. "Kapag natupad mo na ang mga pangarap mo para sa iba, bumalik ka at tulungan mo akong tuparin ang pangarap ko." "Anong pangarap yon?" "Ang pangarap na makasama ka," sagot ni Ricardo. Hinalikan niya si Perla. Isang halik na hindi nagmamadali. Isang halik na puno ng pasasalamat, paggalang, at isang pag-ibig na hinubog ng sakit, pinatibay ng katotohanan, at ngayon ay handa nang magsimula sa isang bagong kabanata. Habang naglalakad si Perla palayo, papasok sa departure area, lumingon siya. Nakita niya si Ricardo at ang 5 bata na kumakaway sa kanya. Isang pamilya. Ang kanyang pamilya. Ngumiti siya at humarap sa kanyang kinabukasan. Dala ang isang pusong buo, malaya at puno ng pag-asa.